Warning, wag na wag niyong dadalhin ng family niyo dito sa Reptiland Adventures na located sa Barangay Palumlum, Alfonso, Cavite. Fourth time na namin pumunta dito ngayon. Nung una, noong 2019, yung pangalawa, 2022, at nung huli is 2023. Dahil may new attractions daw dito, kaya naman talagang napapunta kami dito. Sa mga commuters, check the comment section kung paano makapunta dito. Entrance fee pala dito is 150 pesos. Ang senior at PWD may 20% discount. Kids 2 feet below are free. Para doon sa mga gusto mag-avail ng photo souvenirs, may photographer na pwedeng mag-assist sa inyo. Ito nga pala yung park map nila. Mas maganda kung alam natin yung pupuntahan natin. Kaway-kaway sa mga reptile lovers. At ito nga, meron silang non-moving reptile statues. Kaya naman ang pets dito ay allowed. Tip nga pala, wear rubber shoes or comfy shoes. Para mas komportable ang paglalakad, you can take photos with the reptile statues. Huwag lang natin nahawakan para hindi masira. At syempre, hindi mawawala ang T-Rex na favorite talaga ng mga kids. Yun nga lang, itong si Kokoy natakot at ayaw lumapit sa T-Rex. It's okay, kuya. It's naman. Okay, ready po. Marami pang ibang reptile statues dito. Katulad na lang nito. Yung iba may tunog, yung iba naman ay gumagalaw. Dito naman tayo sa alive reptiles. What's in there? The turtle. And there's Yung itong iba, hindi ko maganda. yeah, the other one's not moving. But this one, the corner is moving. It's alive! Alive reptiles are inside big cages. Kaya naman safe ang kids kung mamamasyal kayo dito. At ito naman yung last photo taken namin sa reptile statues. Sa mga mahilig sa leisure and adventure, ito naman ang babagay sa inyo. You can take photos on some attraction spots. Like this Mushroom Village. Ayan, naghahabol na ako sa aking kids. Marami ditong Instagrammable spots na pwede ka talaga mag-take ng pictures. Ikaw na lang talaga ang susuko. Ito naman yung isa sa mga favorite spots ko dito sa Reptiland kasi kitang-kita mo yung nature. Nasa taas ka kasi. Pwede ka ulit mag-take ng photos dito or videos. Sobrang relaxing ng place. Tara, picture ulit tayo. Ito naman ang isa sa mga favorite spot ng kids ko kasi nga naman Heroes Camp ito. Another Instagrammable spot para sa kids at young at hearts. Kung trip mo naman yung mga adventures like go-kart, meron sila dito murang-mura lang sa halagang 50 pesos per 3 rounds, pwede ka nang mag-go-kart. Yun nga lang medyo pang little kids lang talaga siya. Ito namang isang to is 50 pesos per 10 minutes. Kung ikaw naman ay mahilig sa katatakutan, pwede ka rin dito. Yun nga lang hindi na namin ito nasubukan. Kaya naman, nag-picture-picture na lang kami dito. Next spot is ATV. Isa to sa mga favorite ko at 100 pesos lang siya per 3 rounds. Diba? Sobrang sulit na makaka-experience ka na agad ng ATV. Next naman is zipline. Si Bunso lang ang pambato namin dito. Sa halagang 100 pesos, makakapag-zipline ka na, back and forth na siya. Isa sa nagustuhan ko dito sa zipline is talagang sinisecure nila yung safety ng sasakay sa zipline. Katulad ng aking anak, very safe yung kanilang mga kagamitan. Dito, hawakan mo ito ba? Hawak mo dun sa hawakan mo yung lupit, hawakan mo. Kapit ka lang dyan. Okay, hawak ka lang ha. Nice. Oh, very good. Is it fun? Is it fun? Yeah. I'm not scared. Okay, very good. Kung mahilig ka naman sa magic, ito at tuturuan ka ni Kuya ng magic.
Show it here. 1, 2, then blow. So have some flowers. Gulat siya. Pero meron din kami bukod doon. We also have a magic coloring book. Show it here, friends, that it's a blank paper. Oh, look, it's a blank paper only. Right? But once you blow, can you blow? Yun, pag iniipan mo, nagkakampay na drawing. Wave your head like this. That's right. And then it will have some colors. And we also have this kind of magic. Show it to your friend that you have a ribbon. Then once you throw it, magiging magic for you. And then, for example, then kung gusto nilang matuto para pag may talent sa school, pwede lang dalhin. Pwede nyo rin kung i-avail yan, just in case gusto nila. At kung nagutom ka naman sa pamamasyal, pwedeng-pwede kang kumain dito sa loob ng restaurant nila. Tara, puntahan natin. Marami silang options ng pagkain. Nakakain na kami before dito, kaya alam namin masarap talaga ang pagkain dito. At syempre, isa sa nagustuhan ko dito is yung service nila. Napaka maasikaso nila. At tingnan nyo naman ang ambience dito, napakaganda. Ang sarap mag-relax talaga. Kaway-kaway sa mga coffee lover. Ayan o, pwedeng-pwedeng tambayan. Dito nga pala kami tumambay muna pansamantala dahil napagod din kami kakalakad. At mula dito sa restaurant nila, matatanaw nyo ang glamping kubos nila. Puntahan din natin ito. At syempre, hindi lang kami ang nag-enjoy dito, pati ang fur babies namin. Ayan o, excited pa nga si Yumi Boy maglakad. Ito yung kubo unit nila. Sa halagang 3,500 pesos, pwede ka na makapag-avail ng isang unit nila. By the way guys, dalawa nga lang pala yung kubo nila dito. Kaya kung i-avail nyo at rentahan nyo na siya for only 7,000, solo nyo na ang area na to. Ang maganda dito, meron din silang jacuzzi at meron din silang CR allocated para dito. Huwag niyong dadalhin ang inyong family at kids nyo dito kung ayaw niyong mag-enjoy at ma-experience ng mga batang educational part nila. Nakilala ko rin ang owner ng Reptiland na si Miss Mary Ann. Owner din siya ng isang school kaya naman gusto niya matuto ang kabataan sa pamamagitan nitong park. Isa na dito ang pottery area. Pot is 50 pesos, 150 naman ang with painting. It enhances creativity and artistic sides of our kids. This is one good activity to lessen usage of gadgets and screen times. Oh yeah, it's like a Spider-Man. You can also mold pots as per request and schedule. Isa sa mga educational spot is yung giant books to remember history. Nakakamiss, di ba? Ito naman yung area ng mga larong Pinoy. Pinapaalala ng mga statues na to yung mga larong nakakalimutan na natin sa panahon ngayon. Katulad na lang nitong Palo Sebo, tagu-taguan. Nakakamiss tong laruin, di ba? Sinong naka-experience sa inyo ng pakikinig sa mga kwento ng mga lolo't lola? Puntahan naman natin ang Kultura Village. Natuwa rin kami dito kasi pinapakita niya talaga yung mga lumang kagamitan. Yung simpleng tahanan, simpleng kubo na may mga alagang manok at mga nag-iingay na palaka kapag umuulan. Sino naman ang mga nakagamit sa inyo na to? Yung mga lutuan nila, kailangan pa ng gatong, salakot, at mga latang baso. Sinong mga nakagamit ng TV na ganito? At sino rin nakapaglaro ng sungka? Ang sarap balikan ng mga bagay na ganito. Kaya naman ay highly recommend na bumisita kayo ng family nyo dito para mag-enjoy at matuto ang inyong mga anak. You can inquire directly sa Reptiland Adventure FB page for more details.